Magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon po ating titingnan yung mga significant weather and climate events na nangyari nitong May to June 21, 2026. So ito yung outline ng aking presentation. Una muna natin titingnan yung recent ENSO conditions. Sunod naman ay yung mga weather systems na nakaapekto dito sa ating bansa. And kasunod dyan, ating titingnan yung i-assess yung sa ating rainfall and temperature for the month of May hanggang June 21, 2026. Ayan. So ngayon, tingnan muna natin yung ating recent ENSO indicators. So dito po sa ating ENSO, meron tayong dalawang indicators na binabantayan. Meron tayong oceanic and atmospheric indicators. So noong May po, both indicators po ay nagpapakita na ng El Nino levels. At kasabay din po nun, base din po sa model forecasts, nakita natin na El Nino conditions are already present in the tropical Pacific at karamihan ng ating mga model ay nagsasuggest na merong over 80% probability na ito ay magde-develop sa isang full-blown El Nino event and it will likely persist hanggang sa early part ng 2027. Kaya naman, itinaas na natin sa El Nino Advisory ang ating Pag-asa ENSO Alert System status. So, nagpalabas po tayo ng press release noong June 9, kaakibat po niyan. And then, nag-release na rin po tayo ng ating El Nino Advisory number 1. So, meron po tayong long version and then yung simplified version at ma-access niyo po ito sa aming official website sa DOST Pag-asa or pwede niyo pong i-scan itong QR code or ito pong link na nasa baba. So kung atin pong babalikan yung evolution nitong ating pagbabantay sa El Nino ngayong taong 2026. So una po tayong nagpalabas ng El Nino Watch nitong March 25. Tapos alert naman nitong April 22 at advisory noong June 1. Ngayon naman ating tignan yung mga weather systems na nakaapekto dito sa ating bansa mula May hanggang June 21. So ang mga ito po ay easterlies, localized thunderstorms, intertropical convergence zone, frontal system, southwest monsoon, low pressure area at tropical cyclones. So nitong period po na to, merong tatlong tropical cyclones na pumasok sa may Philippine Area of Responsibility. So ito po yung kanilang mga track. So ito pong tatlong ito ay pare-parehas pong hindi naglandfall, malayo po ito sa landmass. Ngunit ito pong si Typhoon Domeng at si Tropical Depression Esther ay nakaapekto pa rin sa ating bansa indirectly sa pamamagitan ng pag-enhance nito ng ating southwest monsoon o habagat. At katulad nga po nung sinabi ko kanina, nitong May 30 din po nagpalabas tayo ng press release hinggil naman sa pagsisimula ng Southwest Monsoon dito sa ating bansa. At kasunod din po niyan, noong June 4 ay ang press release regarding naman sa onset ng rainy season na maaaring makapagdala ng mas maraming pag-ulan dito sa may western side ng ating bansa. So ito lamang din po yung mga naging impacts nitong mga weather systems nating bintayan. So ang ITCZ as well as yung mga thunderstorm ay nakapagdala ng maraming pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na nagdulot din po ng mga pagbaha. At para naman sa ating rainfall assessment for the month of May, kung ating pong titingnan dito sa mapa, malaking bahagi po ng ating bansa yung nakaranas na po ng way below to below normal na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Luzon at Visayas. Ngunit meron pa rin pong mga probinsya, lalong-lalo na dito sa may Mindanao at ilang bahagi ng Visayas na nakatanggap pa rin ng near normal to above normal rainfall. Dala na nga rin po nung mga weather systems na aking nabanggit kanina. At para naman po ngayong June 1 to 21, 2026, kung ating pong titingnan sa mapa, again, malaking bahagi na rin po ng ating bansa yung nakaranas ng below to way below normal na pag-ulan at may iilan lamang po dito sa may Luzon na nakaranas naman ng near normal rainfall. So ito pong ating assessment na ito ay maaari pa pong magbago at pakiabangan na lamang po sa end of the month po pag in-update po namin ito. At dahil din po dyan, para naman po sa ating dry condition, dry spell, and drought assessment for the month of May, kung atin pong titignan,
marami na rin pong mga probinsya ang nakaranas ng drought at dry spell. So for the drought po, meron tayong 19 provinces sa Luzon na nakaranas nito. Sa dry spell naman, 20 provinces sa Luzon at 9 naman sa Visayas. Sa dry condition naman, 4 na probinsya sa Visayas. At para naman po, for the month of June, for June 1 to 21, meron na tayong 17 provinces na nakaranas ng drought, 34 na nakaranas ng dry spell, at 0 naman para sa dry condition. At para naman sa ating temperature assessment for the month of May, kung ating pong titingnan dito sa mapa, near to above average na temperature ang naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa with some areas na nakaranas ng slightly below to below average temperatures. At para naman po sa mga na-record nating temperatura, for the highest po across the country, it is 41 degrees Celsius na na-record sa May Tugigaraw noong May 27. At sa Metro Manila naman is 37.2 degrees Celsius na na-record noong May 25 sa May Naiya, Pasay City. At para naman sa ating na-record na pinakamababang temperatura, 15.1 degrees Celsius sa may BSU La Trinidad noong May 8 at dito naman sa Metro Manila ay 21.5 degrees Celsius na na-record noong May 4 sa Science Garden, Quezon City. At itong buwan din po, meron tayong 3 stations na nag-surpass sa kanilang maximum temperature. So we have Tanay Rizal, ang kanya pong bagong record is 34.3 degrees Celsius. Sa may San Jose Occidental Mindoro, 38.7 degrees Celsius. At sa may Puerto Princesa, Palawan, 36.5 degrees Celsius. Para naman po sa ating minimum temperature, walang na-exceed na extreme record. At para naman sa ating temperature assessment for June 1 to 21, 2026, makikita dito sa mapa na near to above average temperatures ang naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At para naman po sa temperatura, ang highest po natin ay 39.1 degrees Celsius sa may Tugigaraw noong June 12. At dito naman sa may Metro Manila ay 36.7 degrees Celsius sa may Naiya, Pasay City noong June 17. At para naman sa ating lowest temperature, ito ay 16 degrees Celsius sa may BSU La Trinidad noong June 16. At dito naman sa Metro Manila ay 24.5 degrees Celsius sa may Science Garden, Quezon City noong June 13. At itong period din po, meron tayong 2 stations na nag-surpass sa kanilang extreme record for the maximum temperature. Ito ay ang Tanay Rizal at Malay-Balay stations. Ayan, so to summarize po, ang ating recent ENSO status ay naka-El Nino advisory na po tayo dahil El Nino conditions are already present in the tropical Pacific at karamihan nga po ng ating mga climate models ay nagsasabi na merong over 80% probability na ito ay magde-develop into a full-blown El Nino event at magpapatuloy hanggang sa early part ng 2027. At para naman sa May 2026 na rainfall, again, way below normal rainfall ang naranasan sa Luzon at most parts ng Visayas except sa ilang areas na nakatanggap ng near normal rainfall. Samantala, near to above normal naman ang naranasan sa Mindanao. Para naman sa temperature, near to above average temperatures ang naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa with some areas na nakaranas naman ng slightly below to below average na temperatura. And for June 1 to 21, 2026, for rainfall, way below normal to below normal rainfall ang naranasan in most parts of the country except sa ilang areas sa may Cordillera Administrative Region na nakatanggap ng near normal rainfall. And for the temperature, near to above average ang temperatura na naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa with some areas na nakapag-record ng slightly below temperatures. Ayun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, Miss Joanne, for the detailed review ng ating recent climate conditions. So nakita natin no, nitong mga nakaraang buwan mukhang yung ating pag-ulan ay naranasan specifically dito sa may bandang Mindanao natin
And for the temperature naman, medyo naging mainit, lalo na noong May, meron tayong tatlong stasyon na nakapag-surpass ng kanilang historical record. And aside from that, nag-onset nga po tayo ng ating southwest monsoon at kasabay noon, after noon, inilabas din natin yung unang advisory ng ating El Nino. So medyo madaming nangyari sa loob ng 2 buwan. Sana kayanin pa po ng Pilipinas at kayanin pa natin. Kaya naman dapat talaga mas maging informed tayo. Kaya palagi po kayong a-attend ng Climate Forum at ng mga other events ng DOST Pag-asa. So, I think medyo mas dumadami pa tayo. So, meron na tayo ngayong 211 participants dito sa Zoom. So, maraming salamat po once again sa inyong pag-join. With that, I would like to acknowledge yung mga additional participants natin ngayon. So, nakita ko meron na tayong participants from DILG, from Hero Incorporation, from NPC, from PhilRice, and then we have other participants na from other city, city and provinces, and LGUs and other municipalities. So yan, maraming salamat po once again sa inyong pag-join. And also sa Facebook natin, sa mga nanonood po sa Facebook, we have 141 viewers sa Facebook and almost 100 din po sa YouTube. So maraming salamat po once again sa inyong panonood, and we are asking you to participate later sa ating mga discussions. Ayan, so all right, we can proceed, I think, with the next presentation. For our next presentation, which would be focusing on the subseasonal to seasonal forecast. This is an important tool po for climate-informed planning and decision-making. May I now invite Mr. Ryan T. De Ocampo, Weather Specialist 1 from the Climatology and Agrometeorology Division. Sir Ryan? Maraming salamat, Binibining Val. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Ryan De Ocampo, mula sa Climatology and Agrometeorology Division. At ihatid ko po sa inyo ngayon ang subseasonal to seasonal forecast mula June 24 hanggang Hulyo 7. Okay. Narito po ang balangkas ng aking ihatid sa inyo. Bigyan lamang po natin ng kaunting overview kung ano po ang S2S at sources of predictability. At kasunod naman po ang ating actual na S2S forecast. At panghuli po ang ating buod. Ano po ba ang tinatawag natin na subseasonal predictions? Familiar na po tayo kung ano po yung magiging narinig na po natin kung ano po yung magiging lagay ng panahon. Ito po ay kalimitan na forecast natin sa unang linggo. At ito po ay kalimitan na tungkol sa ating panahon, mga tropical cyclones. Samantala, narinig din naman po natin ang magiging forecast na susunod na mga buwan. Ano po? Kalimitan ito po ay mula 1 buwan hanggang 6 na buwan at minsan ay umabot pa po ng 1 taon. Kalimitan po dito ay yung pag-uulan, rainfall, temperature o yung temperatura na mararanasan. Ganyan din po yung mga tropical cyclones o yung bilang ng tropical cyclones na maaaring pumasok sa ating bansa. At kung mapapansin po ninyo sa period ay na sa pagitan nito ay merong powang ano po. Ito po ay pinupunuan ng ating tinatawag na subseasonal prediction na maaaring ma-forecast natin mula 2 linggo hanggang 2 buwan. At ang pangunahin po na nakakaapekto sa predictability o sa kakayahan ng ating mga models na makapag-forecast ay yung tinatawag natin na Madden-Julian Oscillation o MJO. Bakit po ba natin kailangan tingnan kung ano po yung nasaan ng MJO? So ito po ay isang simpleng schematic lamang po kung paano po kumikilos ang MJO. So ito po ay gumagalaw pasilangan sa tropical equatorial area ng ating mundo ano po. At kung nasaan po ito, nagkakaroon po ng malaking kumpol ng kaulapan na maaaring makapagpataas ng posibilidad ng pag-uulan. Samantala sa mga lugar naman po na walang kumpol ng pag-uulan ay mas bumababa po ang posibilidad na merong pag-uulan. Kaya naman po dahil sa kakayahan ng MJO na magpataas ng posibilidad ng pag-uulan ay maaari nitong makapag-enhance o suppress ng rainfall. Gayun din naman po, maaari itong maging
magdulot ng mas mataas ng tsansa ng tropical cyclone formation sa ating bansa o sa mga kalapit na lugar. Ngayon, tignan naman po natin kung nasaan na ba ang MJO. So, narito po sa inyong kanan ang tinatawag natin na RMM. Para po siyang orasan po na paikot. So, meron po tayong tinatawag na phases na may number po So, phase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At iniikot po siya na counterclockwise po. At kung mapapansin po ninyo, dito sa tinatawag natin na phase 4 and 5 ay ang maritime continent kung saan po kabilang ang Pilipinas. Nasaan na po ba ang MJO? So as of June 22, ito po ay nasa bandang Western Hemisphere at Africa. At kung mapapansin po ninyo, meron pong maliit na bilog na nasa gitna. Ang sinasabi lamang po nito ay meron po tayong mahina na signal na MJO. Ngayon naman po tignan natin kung saan po ba papunta ang MJO sa susunod na 2 linggo. So narito po ang mga pangunahing models na ating tinitignan upang ma-track kung nasa na po ang MJO. Kung mapansin po ninyo, nananatili sa loob ng bilog na ito ang MJO. Ganyan din po sa isa pang model na tinitingnan natin. Yung kulay pula po ay yung forecast para sa unang linggo. Yung kulay asul naman po ay yung forecast para sa pangalawang linggo. Kung mapansin po natin ay hindi sila nagkakasundo kung saan po ba at kung gaano kalakas ang magiging MJO sa susunod na 2 linggo. Bagamat may nakikita po tayo na posible na lumakas at mag-emerge siya sa maritime continent sa pangalawang linggo. Ngayon naman po narito na ang ating S2S forecast mula Hunyo 24 hanggang Hulyo 7. Unahin na po natin ang ating TC threat potential. And narito po sa inyong kaliwa ang ating TC threat na graphic. Narito po ang ating mga active na bagyo sa week 1, Hunyo 24 hanggang 30. Ito po ang ating Tropical Cyclone Francisco at si Tropical Cyclone Higos. Meron din po tayong nakikita na tropical cyclone-like vortex o kumpol ng kaulapan na maaaring mag-emerge sa ating tropical cyclone domain. Bagamat ang likelihood lamang po nito ay mababa. Samantala, sa pangalawang linggo, Hulyo 1 hanggang Hulyo 7, ay meron po tayong nakikita na 3 tropical cyclone vortices. Bagamat makikita po natin na meron po mababa lamang po ang posibilidad na sila ay mabuo sa isang ganap na bagyo. Kaya naman po, ang ating TC threat potential ay active sa unang linggo. Ngayon naman po, tignan natin ang climatological tracks o kalimitang dinaraanan ng bagyo sa buwan ng Hunyo. Kung mapapansin po ninyo, meron po tayong 3 kalimitang track ng bagyo. So, ang una po ay papasok po siya sa ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat ito po ay liliko, hindi po tatama sa kalupaan. Ang pangalawa naman po ay tatama sa kalupaan sa may bandang Bicol area at Katimugang Luzon. Ang pangatlo naman po ay tatama rin naman sa kalupaan sa may bandang Silangang Visayas at Mimaropa. Samantala sa buwan ng Hulyo, narito po ang mga kalimitang dinadaanan ng bagyo. Ang una po ay yung mga pumapasok lamang sa ating PAR pero hindi po tumatama sa kalupaan. Ang pangalawa naman po ay maaaring tumama sa kalupaan sa Luzon at sa Eastern Silangang Visayas. Ngayon naman po, tignan natin ang ating forecast para sa tinatawag natin na rainfall exceedance probability. Ano po ba ang ibig sabihin nito? So, makikita po ninyo ang kulay, no? So, meron po tayong pula, asul, luntian. Ang tignan lang po natin ay yung mahalaga ay tignan natin kung alin yung parang pula. Ibig sabihin po nito, ito po ay yung may mataas na posibilidad na maaring humigit ang ulan sa thresholds na ating nilagay po. So halimbawa po dito 50 millimeters, 150 millimeters po.
para po sa kabuuan ng Hunyo 24 hanggang 3. At kung mapansin po natin sa larawan na ito sa 50 millimeters po, mataas po ang posibilidad na ang pag-uulan sa unang linggo ay humigit sa 50 millimeters sa malaking bahagi ng Mindanao, sa Western Visayas, gayon din naman po sa may bandang Cordilleras po at ilang bahagi ng Palawan. Samantala sa pangalawang linggo, Hulyo 1 hanggang 7, ay nakikita po natin na mataas din po ang posibilidad na humigit sa 50 millimeters ang pag-uulan sa Cordilleras at ilang bahagi ng Ilocos Region, sa Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, at Gitnang Mindanao. At kung mapansin po natin na hindi na po ganun kataas ang posibilidad na humigit sa 100 millimeters at mas mataas pa na thresholds sa susunod sa pangalawang linggo po. And bilang pagbubuod po, napansin natin na ang ating MJO ay mahina ang signal nitong mga nakaraang linggo at nakikita ng ating models na magiging mahina ito at nagkakaroon ng disagreement kung saan po ba siya magpo-propagate. At muli po ang ating El Nino ay ongoing at maaring magtuloy-tuloy hanggang sa unang bahagi ng next year. Para naman po sa ating PC formation, active po ang ating TC threat sa unang linggo dahil sa active na mga bagyo at sa pangalawang linggo naman po ay meron po mababang posibilidad ng pagkaroon ng pagbubuo na mga TC-like vortices nito sa isang ganap na bagyo. Samantala sa ating rainfall outlook naman po, sa unang linggo ay mas mababa ang pag-uulan na mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon sa unang linggo, samantalang sa Visayas at Mindanao areas naman po ay mas mataas kaysa sa karaniwan ang pag-uulan na mararanasan. Samantala sa pangalawang linggo, Hulyo 1 hanggang 7 ay malaking bahagi ng Pilipinas ang maaring makatanggap ng mas mataas kaysa sa karaniwan na pag-uulan. At ang ating forecast po na ito ay maaari niyo pong makita sa official website ng DOST Pag-asa. Magpunta lamang po kayo sa Tropical Cyclone at Tropical Cyclone Forecast para makita po ang ating TC threat. Samantalang sa ating rainfall exceedance, magpunta lamang po tayo sa climate prediction at subseasonal. Ayun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Ryan, for sharing the latest S2S forecast and outlook. Ayan. So, if you are concerned po dun sa S2S, especially sa TC threat and rainfall exceedance, nakita nyo naman po kung saan nyo siya pwede i-visit sa ating DOST Pag-asa website. And now we have reached our health break. So let us take, I think, 3 minutes. 3 minutes po to stretch, refresh, and prepare para sa ating next session. So we will resume promptly at 10:05. So see you po later.